Magandang araw mga kakampi sa katotohanan. Ako ang inyong gabay sa isang masinsinang pagtalakay sa isa sa mga pinakamainit na isyu sa politika. Ngayon, ang pamagat ng ating talakayan, Duterte desperado sa ICC, pagtakas sa hustisya o legal na laro. Kung hindi ka pa naka-subscribe, ano pang hinintay mo? Pindutin mo na yung subscribe button, i-like at i-share na rin para maabot natin ang mas maraming Pilipino na gutom sa katotohanan. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang International Criminal Court o ICC at ang kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago tayo mag-dive, isang paalala, ang episode na ito ay puno ng katotohanan, legal na impormasyon at matalas na pagsusuri na para bang hinintay mo ang isang political thriller sa Netflix. Kaya ihanda mo ang popcorn, ang kape, at ang buong atensyon mo. Alam niyo ba mga kakampi na tinawag ni dating bayan muna Representative Nery Colmenares na desperado ang legal team ni Duterte? Bakit? Dahil umano ang argumento nila na nawala na ang jurisdiksyon ng ICC pagkatapos umalis ang Pilipinas sa Rome Statute. Ay sa Tagalog, walang kwenta. Sabihin natin, parang sinubukang takasan ang resibo ng utang kahit na malinaw na naka-timestamp pa ang transaksyon. Ayon kay Colmenares, malinaw na malinaw sa Rome Statute ang batas na nagtatag sa ICC na may jurisdiction pa rin ang korte sa mga krimen na nangyari bago naging epektibo ang withdrawal ng isang bansa. So kahit umalis ang Pilipinas noong 2019, ang mga aligasyon ng crimes against humanity mula sa Duterte administration, particular na sa war on drugs, ay sakop pa rin ng ICC. Tignan natin ang Article 127 ng Rome Statute. Sabi rito, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations arising from this statute. While it was a party to the statute, so madaling salita, hindi mo pwedeng sabihin ay wala na akong pananagutan kasi nag-resign na ako sa club. Kung may ginawa kang krimen habang miyembro ka, kasama ka pa rin sa investigasyon. Ngayon mga kaibigan, huwag nating kalimutan ang sinabi ni Colmenares tungkol sa Burundi case. Noong 2017, umalis ang Burundi sa ICC pero hindi ito naging dahilan para makatakas sila sa jurisdiksyon ng korte. Bakit? Dahil ang mga krimen na iniimbestigahan ay nangyari bago sila umalis. Parang sinubukang burahin ang history ng Facebook mo pero naka-screenshot na ng mga kaibigan mo ang mga post mo. Ang Burundi case is isang malinaw na precedent. Kahit umalis ang isang bansa, ang ICC ay may pangyarihan mag-imbestiga at magsampa ng kaso para sa mga krimen na sakop ng Rome Statute. So ang argumento ng kampo ni Duterte, para sa akin, parang sinasabing hindi na ako pwedeng parusahan kasi nagpalit na ako ng address. Okay? Pero ang totoo, ang hustisya ay may GPS at alam nito kung saan ka nagtatago. Kung hindi ka pa nakasubscribe mga kakampi, ngayon na ang oras. Pindutin mo na yung subscribe button at i-ring mo na rin ang notification bell para hindi mo mamiss ang susunod nating talakayan. Ang ganitong uri ng impormasyon ay hindi mo makikita sa mainstream media. Kaya samahan mo kami sa laban para sa katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang taktika ng legal team ni Duterte. Ano ang ginagawa nila? Sinusubukan nilang i-question ang jurisdiksyon ng ICC. Pero para sa akin, ito ay parang paglalaro ng chess kung saan sinusubukan nilang iwasan ang checkmate kahit na halata na ang galaw ng kalaban. Sabi ng Rome Statute, ang ICC ay may jurisdiksyon sa mga kasong nagsimula bago pa man umalis ang isang bansa. Ang withdrawal ng Pilipinas ay naging epektibo noong March 17, 2019. Pero mga aligasyon ng extrajudicial killings at crimes against humanity ay mula pa noong 2016, nung simula ng war on drugs. Kaya naman, kahit anong gawin ng kampo ni Duterte, ay hindi nila maikakila, no? Nasa ko pa rin ng ICC ang mga kasong ito. Tingnan natin ang timeline. Noong 2016, nagsimula ang war on drugs. Libo-libong Pilipino ang napatay sa mga operasyon ng pulisya at vigilante killings. Noong 2018, inihayag ni Duterte ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC. Pero mga krimen na ito, mga kaibigan, ay hindi nawawala.
dahil lang sa umalis ka sa korte. Parang sinasabing, hindi na ako pwedeng kasuhan kasi nagpalit na ako ng abogado. Ngayon, bakit nga ba tinawag ni Colmenares na desperado ang kampo ni Duterte? Dahil mga kakampi, ang argumento nila ay hindi lang mahina, ito ay halos wala ng pag-asa. Ang ICC ay may malinaw na mandato at ang kanilang jurisdiksyon ay hindi natatapos dahil lang sa umalis ang isang bansa. Isipin mo ito, kung ang isang bansa ay pwedeng umalis sa ICC para takasan ang pananagutan, di sana lahat ng diktador at kriminal sa buong mundo ay gagawin ito. Magpapasa lang sila ng withdrawal letter, tapos sasabihin, sorry, wala na kayong power sa amin. Pero ang ICC ay hindi ganon kadaling lokohin. Ang Rome Statute ay parang kontratang hindi mo pwedeng iwasan kahit na sinunog mo ang kopya mo. Sabi ni Colmenares, hindi ito maitatanggi ng kampo ni Duterte. At totoo yan. Ang legal na argumento nila ay parang sinubukang magtayo ng kastilyo sa buhangin. Maganda sa malayo pero pag hinawakan mo, guguho. Ngayon mga kaibigan, ang tanong, anong susunod sa kasong ito? Ayon sa mga eksperto, ang ICC ay patuloy na mag-iimbestiga sa mga aligasyon ng crimes against humanity. Posibleng mag-issue sila ng warrant of arrest at kung mangyari ito, magiging komplikado ang sitwasyon para kay Duterte. Pero teka hindi ito tungkol lang kay Duterte, ito ay tungkol sa hustisya para sa libo-libong Pilipino na nawalan ng buhay, nawalan ng mahal sa buhay at nawalan ng pag-asa dahil sa war on drugs. Ang ICC case ay isang pagkakataon para marinig ang boses ng mga biktima at para masigurong walang makakatakas sa batas kahit gaano ka powerful. Kung naniniwala ka sa hustisya mga kakampi, suportahan mo kami. Mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment sa ibaba kung ano ang mga tingin mo sa kasong ito. Gusto mo bang makita mas maraming ganitong pagsusuri? Sabihin mo sa amin. At kung interesado ka sa kolaborasyon o advertising, makipag-ugnayan sa amin. #WalkWithLan. Okay. Sa huli mga kaibigan, ang ICC case ni Duterte ay hindi lang tungkol sa kanya o kanyang administrasyon. Ito ay tungkol sa pananagutan, sa rule of law at sa laban para sa karapatang pantao. Ang Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng pakikibaka para sa hustisya. At ang kasong ito ay isa pang kabanata sa ating kwento. Kaya naman mga kakampi, huwag tayong magpapadala sa mga taktika ng mga nagtatangkang takasan ng batas. Manatili tayong matalas, mapanuri at matapang sa paghihintay ng katotohanan. At iyan ang ating talakayan para sa araw na ito. Kung nagustuhan mong episode na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Ang laban ay para sa katotohanan ay hindi natin kayang gawin ng mag-isa. Kaya sumali ka sa aming komunidad para sa mga gustong makipagkolaborasyon o mag-advertise, makipag-ugnayan na sa amin. Hanggang sa susunod na episode, mga kakampi, manatiling matalas, manatiling matapang, at manatiling mapanuri.